Sa lahat-lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko, pinagsisihan ko ang mahalin ka, Benjamin. Labis mo akong sinaktan. Patawarin mo ako kung naging ganito ako sa'yo, Suling. Pero ang isang kagaya mong may lahing kabunan ay hindi ko kailanman matatanggap. Bakit hindi mo sinabi ang mga bagay na yun noon? Noong mga panahon hindi pa ako nagtiwala sa'yo. Kinuha mo ang tiwala ko. Inangkin mo ako ng buong buo at sa huli ay malaking pera ang tinangay mo mula sa akin. Ngayon mo sasabihin hindi mo ako matatanggap? Hangal kang lalaki, Benjamin. Patawarin mo ako, Suling. Patawad. Sadyang hindi kita matatanggap. Hindi ko kayang makipagsama sa isang aswang na gabunan ng habang buhay. Pinaglalaroan mo ba ako, ha, Benjamin? Noong nagkasakit ang ina mong si Matilda, sa akin ka kumuha ng pera. Noong kailangan mo ng pantubos ng lupa mo, sa akin ka dumaing. Noong kailangan mo ng babaeng parausan sa gabi-gabi, ako itong ginagamit mong leche ka. Suling, patawarin mo ako. Patawad. Pakawalan mo ang pamilya ko. Lalo na si Magda. Huwag mong saktan si Magda. Ang anak mong magbabayad sa lahat ng kasalanan mo sa akin, Benjamin. Si Magda na ang susunod na aswang dito sa bayan nyo. At kagaya ko, ay maghahasik din siya ng lagim. Kasunod ng palitan ng masasakit na salita ni na Aling Soleng at Itaya ay ang malakas na pagtawa ng babaeng gabunan. Habang ako ay napapasigaw na lamang sa di ko maipaliwanag na init ng aking katawan. Pakiramdam ko ay nag-aapoy ako sa init. At habang nadarama ko yun, ay unti-unti akong tinubuan ng matatalas na ngipin. Unti-unti ay humaba ang aking kuko at namumula ang mga matang nakatitig sa nagtatalong sina Aling Soleng at amang si Benjamin. Kung papanong nangyari ang ganito sa buhay ko noon, ay hayaan niyo kong ikwento sa inyo ang lahat-lahat. Hayaan niyo kong ilahad sa inyo ang kwento ng buhay ko kung papanong naranasan kong maging aswang noong kabataan ko. Naniniwala akong lahat ng pagtatagpo ng mga tao ay may dahilan. Hindi lang ito basta simpleng pagkikita o pagkakakilala, kundi bawat taong pinagtagpo ng tadhana ay laging may sadya, may layunin. Kung ano man, tanging Diyos lang ang may alam. Ako nga po pala si Magda, 37 years old na po at nakatira sa isang bulubunduking bahagi ng Bukidnon. Ang kwento kong ito ay personal kong karanasan noong bata pa lamang ako. Nasa 10 taon pa lamang. Nagsimula ang lahat ng kwento kong ito nang makilala si Manang Soleng o Soledad. Si Manang Soleng ay isang matandang dalaga. Bagong salta siya rito sa aming bukirin. Balita ko ay galing siya sa syudad. Nakabili siya rito sa amin ng lupain at palayan kaya lumipat siya rito sa maliit naming bayan sa bukid. Mag-isa lamang sa buhay si Aling Soleng. Wala siyang pamilyang kasamang lumipat rito sa amin. Tansya ko noon ay nasa mahigit 40 anyos lamang ang matandang dalagang si Manang Soleng. Madali lamang siyang nakapalagayan ng loob ng mga tao sa baryo sapagkat bukod sa maganda at kwela kausap ay mapagbigay si Manang Soleng at makapagkawang gawa. Likas na matulungin din ang matandang dalagang ito kaya mabilis dumami ang kakilala at kaibigan niya sa aming baryo. Isang araw noon nagising ako ng maaga dahil sa katok sa aming bakod na kawayan at ang aming kapitbahay pa lang si Manang Soleng ang narito. Nasa balon kasi sa ibaba si Nanay Silvia at Tatay Ben ko. Maagang naglalaba kaya kaagad kong tinungo ang aming kawayang bakod at pinagbuksan ang maganda naming kapitbahay. Magandang umaga, Magda. Nariyan ba ang nanay mo? Makikiusap sana kung tulungan mo ako ngayon sa tindahan ko. Pista kasi ng ating patron at magpapapista ako. Hindi ko kakayaning magluto pa at tatakbo pa sa tindahan ko. Kaya ikaw na muna ang magtitinda habang ako ay nagluluto sa kusina.
Ako na rin ang makikiusap kay Sylvia. Nasaan ba ang inay mo, Magda? Sige po, tsak kung papayag po si inay, Manang Suling. Ngayon na po ba? Ikaw talagang bata ka. Oo, ngayon sana. Nasaan ba ang inay at itay mo? Ako na ang magpapaalam. Naroon po sa balon sina inay at itay, Manang Suling. Tuloy po kayo at pupuntahan ko lang sina inay para magpaalam. Kaagad namang pumayag sina inay at itay na samahan ko si Manang Suling sa bahay niya. Matagal-tagal na rin kasing naging kapitbahay namin ng matandang dalaga. Mabait naman siya bilang kapitbahay namin at higit sa lahat, maganda pa. Ito ang unang beses na makapasok ako sa loob ng bahay ni Manang Suling. Kaya namangha talaga ako. Napakalinis. Wala kang makikitang kalat sa loob. Naka-arrange lahat. Nasa ayos ang mga kagamitan. At higit sa lahat ay nakatawag pansin ng isang kakaibang malaking larawan na nasa gitna ng sala. Hindi ko napigilang mapasinghap sa larawang iyon. Isang babae na may puti at mahabang buhok. Pero hindi siya matanda. Napakaganda niya. Pero nakapagtatakang may mahahaba siyang pangil. Mahabang kuko na animo ay isang hayop. May pakpak na nagmistulang paniki at mapupula ang mga matang nakatingala sa bilog na buwan. Habang may dalawang sungay na tila demonyo. Grabe, ang ganda ng babae sa larawan, Manang Suling, kaso kakaiba siya, di ba? Siya ay isang gabunan, Magda. Ang gabunan ang pinakamalakas na uri ng mga aswang. Aswang yung lumilipad sa gabi at nangangain ng tao. Oo, nangangain ng tao. Paborito nila ang lamang loob, Magda. Bakit may larawan ka ng gabunan, Aling Suling? Ay batang to, syempre, larawan lang yan. Isang art. Disenyo sa bahay. Di ba nga, ang ganda niya. Para siyang isang diwata sa ilalim ng buwan. Isang babaeng maganda na at may kapangyarihan pa. Ayaw mo ba nun? Kaso nakakatakot. Ikaw talaga. Sige na, dumito ka sa tindahan at ako'y magluluto na muna. Kung may tanong ka sa presyo, puntahan mo lang ako sa kusina. Sinundan ko na lamang ng tingin si Manang Suling na natatawa pa sa akin habang tumungo sa kusina. Nagtataka tuloy ako. Akala ko kasi hindi siya Katoliko dahil hindi ko naman siya nakikitang magsimba. Pero naghahanda pala siya sa pista at may mga bisita. Simula kasi nang dumating rito si Manang Suling ay hindi ko na alalang nagsimba siya. Naikwento niya sa amin ni Inay Sylvia na hindi pala siya Katoliko. Isa siyang protestante. Pero nagtataka talaga ako noon kasi yung kaklasikong protestante ay nagsisimba naman. Maaga pa at wala pang masyadong bumibili. Kung kaya ako ay tumungo sa kusina para tulungan si Manang Suling. Nabungaran ko siya sa kusina na naghihiwa ng karne. Nanlaki ang mga mata ko at kinusot-kusot dahil tila nakikita kong kumikibot-kibot ang karneng nasa ibabaw ng lamesa. Napakaraming dugo sa preskong karne na para akong naduduwal. Nanlilisik ang mga mata ni Manang Suling na napalingon sa akin, subalit nagbago din nang mapagtanto niyang ako pala ang nakasilip sa kanya. Gutom ka na ba, Magda? Hindi pa naman po, Manang. Sinisilip lang po kita. Tutulong sana ako. Kaso puro pala karne ang hinihiwa mo. Hindi kasi ako marunong sa ganyan. Doon ka na lamang sa tindahan para makapaghiwa na ako at makapagluto. Baka darating na mamaya ang mga kakilala ko mula pa sa bayan namin. Talaga po? Taga-Antique din ba sila gaya mo, Manang? Ay oo, Magda. At huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita mamaya sa kanila, okay? Mababait din ang mga kapamilya ko. Nakangiting itinuloy ni Aling Suling ang paghihiwa ng mga karne. Halatang masayang masaya siya. May pakanta-kanta pa ang maganda kong kapitbahay habang nagsasalang ng kawali at naghanda ng mga rekados. Ako naman ay naduduwal sa lansa ng mga karning nakapatong sa ibabaw ng mesa. Hindi ko napigilang mapatakbo sa likod ng bahay ni Aling Suling at doon ako sumuka.
Bumaliktad talaga ang sikmura ko. Hindi kagaya ni Inay Silvia na kapag nagluluto ay natatakam ako. Amoy pa lamang ng niluluto niya. Mas lalo akong nagtaka nang makita ko sa nakatambak na basura ni Aling Suleng sa likod ang may dugong damit ng isang babae. Malaking babae siguro ang may-ari ng gutay-gutay na damit na yun kasi malaki iyon at maraming dugo. Napatakbo ako pabalik sa loob ng tindahan ni Manang Suleng. Kung ano-ano kasi ang naiisip ko habang nakatitig sa damit. Bigla kong naisip ang isang malaking babae na dinaluhong ng babaeng gabunan na nasa larawang nakasabit sa dingding ng sala ni Manang Suleng. Pagbalik ko sa tindahan, ay napansin kong dalawa pala ang kwarto sa loob ng bahay ni Manang. Subalit ang isa ay nakakandado habang ang isang kwarto ay bahagyang nakaawang. Maya-maya lang ay nagsidatingan na ang mga bisita ni Aling Suleng sa piyesta. Dinagsa ng maraming bisita nang sumapit ang kainan. Hindi ko halos kilala ang karamihan sa bisita ni Aling Suleng. Ang iba raw doon ay galing pa sa Antique. Ang iba ay sa kabilang barangay at ang iilan ay galing sa lungsod ng Valencia. Ang napapansin ko lang ay may mga kaya ang mga bisita niya. Puro may sasakyan at halatang mayayaman. Magaganda ang mga kasuotan at maraming alahas sa katawan. Magda, kumain ka na. Huwag kang mahiya, marami akong inihanda. Halika, sumabay ka ng kumain sa amin ng mga kaibigan ko. Doon na lang po ako kakain sa loob ng tindahan mo, Manang. Nakakahiya po sa mga bisita mo. Huwag ka nang mahiya, Iha. Ako si Nessa. Pinsan ako ni Soledad. Halika na, maupo ka rito sa mesa at sumabay sa amin. Oo, Magda, Iha. Sumabay ka na sa amin. Sila ang mga pinsan ko. Siya si Nessa at katabi niya ay ang asawa niyang si Leon. Sila naman ang mga pinsan kong taga-Antique. Kaya halika na, kumain ka na, Iha. Sige po. Maupo ka na. Pagkatapos mong kumain, ay dalhan mo ng ulam sina inay at itayin mo sa inyo. Magdala ka rin ng spaghetti at salad dun sa inyo. Thank you po, Manang Suleng. Masarap din naman ang pagkain na niluluto ni Manang Magda. Kung kaya ay busog na busog talaga ako. Pinadalhan pa niya sa akin ang ulam at mga dessert sina inay at itay sa bahay. Kahit na may handa naman kami sa piyesta. Bumalik naman ako agad sa tindahan. Habang masaya silang nagkukamustahan ng mga pinsan niya sa sala. Hapon na po ako nakauwi sa aming bahay. Kung kaya medyo pagod na pagod ako. Kahit papano ay masaya akong nakilala ang mga pinsan ni Aling Suleng na magaganda at gwapo din. Malaki ang perang ibinigay sa akin ni Aling Suleng. May maidadagdag na sa lugian kong baboy. 6:00 pa lamang ay kaagad na akong nakatulog sa pagod. Nagising akong sobrang sakit ng tiyan ko at ang init ng nadarama ko sa katawan. Para akong may mataas na lagnat. Pinagpapawisan ako ng malagkit dahil sa sakit ng tiyan ko. Kung kaya ay tinawag ko si inay at itay. Anong nangyayari, Magda? Nay, masakit po ang tiyan ko. Nay, tulungan mo ako. Ang sakit. Sandali, maglalaga ako ng tiyaang gubat, ha? Baka kinabag ka na sa dami mong nakain kanina kina Suleng. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo, Silvia? Ayokang magpunta si Magda kina Soledad. Hindi naman natin kilala ang babaeng yan. Baka kung ano ang pinakain niya sa anak natin. Ayan ka na naman sa kalikutan ng isip mo, Ben. Tignan mo yan si Magda. Maglalaga lang ako ng tiyaang gubat. Kaabag lang yan. Subalit napatakbo ako sa lababo namin. Nang pakiramdam ko ay bumaligtad ang sikmura ko. Duwal ako ng duwal. May kung anong bagay na malagkit ang bumabara sa lalamunan ko. Nakakasuka na di ko mawari. Napapansin kong napakalagkit ng aking laway na hindi napuputol sa may lababo namin. Silvia, bilisan mo! Ay nako, tignan mo nga aring anak mo. Ako na ang kukuha ng tiyang gubat. Naramdaman ko na lamang ang banayad na paghaplos ng mga kamay sa likuran ko at nakaramdam ako ng ginhawa. Tumigil din kaagad ang pakiramdam na tila binabaliktad ang sikmura ko nang pinahiran ako ng langis. Bumuti ang pakiramdam ko. Nawala ang malagkit kong laway, pati na rin ang bagay na bumabara sa lalamunan ko. Ngunit, paglingon ko, ay bumungad sa akin ang nakangiting si Aling Soledad na banayad na humahaplos sa likuran ko.
Paano siyang narito na sa loob ng bahay namin? Magda anak, heto na ata. Sylvia, narinig kong umiiyak si Magda sa sakit. Kaya pumasok na ako sa bahay niyo. Nalamigan lamang itong anak mo. Baka natuyuan ng pawis ang damit. Hinilid ko lamang nitong aking langis dahil epektibo ito sa mga lamig, pati na rin sa kabag. Abay, pasensya ka na sa abala ha, Suling. Natataranta akong kumuha pa ng tiyaang gubat sa likod ng bahay. Ilalaga ko pa sana. Ay, maraming salamat sa lana mo. Mukhang bumuti na ang pakiramdam ni Magda. Nawala na po ang sakit ng tiyan ko, inay. Salamat po, Manang Suling. Walang anuman, Magda, Sylvia. Para ano pa at naging magkapit-bahay tayo. Ganyan ang kapitbahay. Nagtutulungan sa halip na magsiraan at magtsismisan. Napakabait mo talaga sa amin, Suling. Maraming salamat. Walang anuman, Sylvia. Kayo talaga ang unang naging kaibigan ko rito sa baryo natin. Napakabuti talaga ni Manang Suling na bagong kapitbahay namin. Kung kaya mas lalo ko siyang hinangaan. Pero napapansin kong hindi nagugustuhan ni Itay Ben ang pagkakaibigan ni Inay Sylvia at Manang Suling. Kinabukasan sa hapon, habang naglalaro kami ng mga kaibigan sa labas ng tindahan ni Manang Sol, ay naroon ang mga lasenggo naming kapitbahay sa tindahan ni Manang Suling at nag-iinuman. Habang naglalaro kami ng mga kaibigan kong sinalira at Rosa, malapit sa may tindahan ni Manang. Sol, wala bang pulutan dyan? Baka may sobra pa sa piyesta. Hanip, ang yayaman pala ng mga pinsan mo, Sol. Meron pa naman. Kaso pagtiyagaan nyo na kasi konti lang ang natira. Humba na lang. Ang dami kasing bisita ang dumating. Ay teka, maghahain ako. Okay talaga itong si Sol. Kung mas maaga sana kami nito nagkakilala, sana'y hindi siya tatandang dalaga. Sa kinis ba naman ni Suling na kutis, mayaman pa. Sa tingin mo, papatulan kang kamunti ka ng maging gorilya? Aba, nakapagsalita naman itong ama ng lahat ng mga baboy ramo. Ito na ang pulutan niyo. Pasensya na, iyan na lang ang natira sa pista. Swak na swak itong pulutan, oh. Ang bait mo talaga, Sol. Salamat, Suling. You're my hero. Sa murang isipan ko, ay normal lang naman ang lahat na kinikilos ni Manang Soledad. Walang kakaiba, pero narinig kong bulong-bulungan ng mga marites naming kapitbahay na madalas naging dahilan siya sa away ni Mang Lando at ng asawa nito. Pinagseselosa ni Aling Kaludya si Manang Suling dahil sa pagiging malapit nito kay Mang Lando. Paano ba naman kasi, madalas ay umuutang si Mang Lando kay Aling Suling ng tuba o kaya ay fighter wine para may panglasing. Maya-maya lang ay tinawag ako ni Manang Suling, kaya nagmamadali akong lumapit sa kanya. Bakit po, Manang? Halika rito. Sabayan mo kong maghapunan. Masaya kasing kumain pag may kasama. Kaya halika na. Kakain tayo ng hapunan para hindi ka nakakain pag uwi mo. Kaya aga mo namang kumain ng hapunan, Manang. Ay syempre, ako lang kasi mag-isa sa bahay. Pagkatapos kong magsara ng tindahan ay diretso na ako sa paghinga. Halika, samahan mo ko para ganahan akong kumain ng may kasama ako. Salamat, Manang Sol. Kainan na. Halika, ito masarap to, tikman mo, Magda. Paborito ko yan. Napakasarap niyan. Napangiti na lamang ako nang ipinaghain ni Manang Suling sa harapan ko ang dinuguan na kaagad ko namang nilantakan. Totoong masarap talaga ang nilutong dinuguan ni Aling Suling. Masarap talaga siyang magluto. Halos naubos nga ng mga bisita ang pagkain niluto niya noong piyesta. Kinagabihan ay naroon na naman ang kakaibang sakit ng aking tiyan na tila hinahalukay sa sakit. Pakiramdam ko ay may nagtatakbuhan sa loob ng tiyan ko, kung kaya ay napabangon ako at hinanap ang langis na ibinigay ni Manang Suling na itinago naman ni Inay Sylvia. Nagsisimula na naman ako sa pagsusuka, pero kaagad din yung nawawala matapos akong naghilod ng kaunting langis sa aking sikmura. Nagising na lamang ako ng hating gabi at uhaw na uhaw ang pakiramdam ko, kung kaya ay nagmadali akong bumangon sa higaan ko nang mapansin ko ang paglabas ni Itay ng bahay. Nakapagtataka kung saan siya pupunta sa ganitong oras ng gabi. Tulog na si Inay Sylvia habang ang Itay ko ay pumupuslit.
kung kaya sinilip ko na lamang kung saan siya pupunta. Nagulat ako nang tumungo ang Itay sa bahay ni Manang Suling. Nakapagtataka kung ano ang ginagawa ni Itay sa bahay ni Manang Sol sa ganitong oras ng gabi. Idagdag pang hindi niya gusto si Manang Sol. Sinisiraan nga niya ito kay Inay. Napasulya pa ako sa orasang nakasabit sa dingding. Subalit nasa alaunan na ng umaga, kaya mas lalong bumangon ang aking pagtataka. Napasunod ako kay Itay na noon ay pumasok sa bahay ni Manang Sol. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na sinalubong siya ni Manang Sol. Sumilip ako sa nakaawang na pinto ng kapitbahay namin. Para akong itinulos na kandilang unti-unting nauupos sa kinatatayuan ko nang makita ko ang ginawa nila Itay Ben at Manang Sol. Naghahalikan silang dalawa sa labi na nagmamadaling pumasok sa kwarto ni Aling Sol. Wala ako sa sariling napasunod kina Itay. Napasandal ako sa dingding ng kwarto ni Manang Sol at narinig ang lahat ng ginagawa nila ni Itay. Pati na rin ang nakatago nilang sikreto. O Soledad, miss na miss kita. Miss na rin kita, mahal ko. Kaya nga ako sumunod sa'yo dito sa baryo niyo, di ba? Akala ko matapos ang lahat ay hindi na kita makikita pa, Sol. Paano mong natakasan ng mga tao sa Antique, ha? Nakatakas kami ng buong angkan namin sa Antique, Ben. Hindi kami basta-bastang nagapi. Kami ang pinakamalakas sa aming lahi. At dito kami napadpad sa bukid nun. Hindi ko inaasahang dito kita makikita muli. Hindi ko na kinaya ang susunod kong nasaksihan. Nagmamadaling hinubad ni Itay ang damit ni Manang Suling. Nakaramdam ako ng awa kay Inay Silvia sa nakita ko. May relasyon pala si Manang Sol at ang Tatay Ben ko, kung kaya ay pumupuslit si Itay dito sa bahay niya. Hindi ko alam ang gagawin noong mga oras na yon. Hindi ko na kayang panoorin ang mga sumunod nilang ginawa. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng bahay ni Aling Soledad. Nakakadiri silang dalawa. Pero paglabas ko ng bahay, ay naroon na naman ang kakaibang pakiramdam ng katawan ko. Sobrang init, na para ba akong lalagnatin. Kaya nagmamadaling hinagilap ko na naman ang lana ni Manang Sol. May mga narinig ako sa kanilang usapan. May mga narinig ako sa kanilang usapan ni Itay na hindi ko maintindihan. Kagaya na lang ng sinabi ni Manang Sol na sila ang pinakamalakas sa kanilang lahi. Nagsimulang magbago ang tingin ko kay Manang Sol. Pero itinago ko ang tungkol sa nalalaman ko. Hindi ko alam kung paano kong sasabihin kay Inay Silvia ang lahat ng hindi siya masasaktan. Sa mga lumipas na araw ay palaging nagpupunta si Manang Soledad sa amin. Pero lumayo na ang loob ko sa kanya. Hindi ko man lamang nasabi kay Inay Silvia ang lahat tungkol sa sekreto nila ni Itay Ben. At sa mga lumipas na araw, kinakabahan na ako sa tuwing ang araw ay lulubog na sa kanluran, sapagkat magsisimula na naman ang kakaibang pakiramdam na di ko maipaliwanag sa tiyan ko. Tila ito hinahalukay na may gumagalaw sa loob. Ang aking lalamunan ay tila may bumabara na kung anuman. Nauuhaw rin ako na kahit anong inom ko ng tubig ay di mapapawi. Bumangon sa batang puso ko ang kakaibang galit ko kay Manang Suling dahil sa palihim na pagkikita nila ni Itay sa paglipas ng iilang araw. Naaawa ako sa aking ina na walang kamuwang-muwang sa mga kataksilang pinaggagawa nila ni Itay at ng bago naming kapitbahay. Pumasok ako sa aking kwarto at sa di ko malamang-lamang dahilan, tila ako nakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan. Napatitig ako sa salamin na nakasabit sa dingding at doon ko napapansin ang kakaibang talim at pula ng aking mga mata. Hindi ko na alam ang ginagawa ko, subalit tila ako hayop na kinukuskos ang dingding ng aking kwarto. Humahaba ang mga kuko ko. Hindi ako sigurado kung mamamalikmata lang ako o totoo ang aking nakikitang paghaba ng aking mga daliri at pagtulis ng aking mga kuko. Di rin mapatid ang uhaw ko. Uhaw na uhaw ako at nagugutom. Gutom na di ko maipaliwanag hanggang sa naisipan kong lumabas ng kwarto nang maamoy ko ang napakasarap na amoy sa ilong. Nakatitig ako sa karning baboy na nakalagay sa plastik
nalulutuin ng aking inay Sylvia sa aming hapunan. Napakabango ng hilaw na laman ng karning baboy, lalo na nung nakita kong tumutulo ang dugo sa may lababo. Nakakauhaw. Dali-dali ko itong nilantakan at sinipsip ang laman. Kasunod noon ay ang kakaibang pakiramdam. Dinilaan ko pa pati ang dugo ng nasa plastik. Pakiramdam ko'y nagkaroon ako ng panibagong lakas nang nakain ko ang hilaw na karne. Buhay na buhay ako na sinisip-sip ko pati ang buto at saka pa lamang nahimasmasan ang pagkahuhaw at pagkagutom kong nadama ng ilang araw na. Naulaningan kong parating na si Inay mula sa tindahan ni Manang Sol, kung kaya dali-dali akong pumasok sa banyo at naligo upang mawawala ang amoy ng malansa sa hilaw na karning kinain ko. Magda anak, nakita mo yung karning baboy rito sa may lababo? Hindi ko po alam, Inay. Wala naman akong nakitang karne dyan sa lababo paglabas ko ng kwarto. Saan yun napunta? Nako, baka kinain na yun ng aso. Ay, sayang naman. Nakalimutan ko kasing itago. Iyan ang nakukuha mo sa kakamarites mo dyan sa tindahan ni Soledad. Bumili ka na lang ng isda dun sa palengke. Pambahira naman oh. Hindi ko na napigilan ng sarili kong tingnan ng masama si Itay. Napakasinungaling nito ah. Hindi ko alam kung paanong maatim ng budhi nitong lokohin si Inay Sylvia. Habang si Inay ay napaka-inosente na walang kaalam-alam sa kataksilan ng asawa niya. Naalala ko lang, Magda, anak, huwag ka nang maglalabas tuwing gabi ha. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Alam mo bang balita sa atin ngayon ang mabangis na aswang? May tao raw na nawala sa kabilang baryo. Naalala mo yung matandang babae na tindera sa bayan? Nawala raw. Napapabalitang nilapanan ng mga aswang. Nakakatakot naman din, Inay. Totoo po ba talaga ang mga aswang? Oo. Dati nga, ang kasintahan ng Itayben mo, aswang raw. Kaya niya iniwan. Ha? Aswang ang dating kasintahan ni Itayben? Sa mga lumipas na araw, ay napapansin ko ang pananamlay ko sa umaga nang di ko maipaliwanag kung bakit. Nawawala naman tuwing hapon at papalubog na ang araw. Babalik din ang sigla ko kapag sisikat na naman ang araw ay naroon na naman ang tamlay ko. Ni ayaw kong lumabas ng bahay para maglaro. Wala rin akong ganang kumain. May sakit ka ba, Magda? Magsabi ka sa akin. May iniinda ka ba? Nay, para akong may lagnat. Ilang araw na rin na para bang laging hinahalukay ang sikmura ko. At wala akong ganang kumain. Nagsimula ang lahat ng ito nung fiesta. Dadalhin kita sa manggagamot. Papatignan kita ha. Magbihis ka. Nagulat na lang kami ni Nanay Sylvia nang makita naming papasok sa aming bakod si Manang Suling na may bitbit na mga maliliit na bote. Nakangiti ito sa akin. Pero may kakaibang hatid ang mga ngiti na yon. Simula nung natuklasan ko ang lihim niya at tiitay, ay iniiwasan ko na si Manang Suling. Hindi na ako nagpupunta sa bahay niya. Tinatanggihan ko na mga pagkaing lagi niyang binibigay sa akin. Heto Sylvia, subukan mo itong ipainom kay Magda at nang bumuti ang pakiramdam niya. Ano ito, Suling? Bakit parang may mga laman o karne ang loob ng garapon? Mabisa ang lana na yan sa mga lagnat at mga sakit na iniinda natin. Ipatak mo lang yung lana sa isang basong tubig at ipainom mo kay Magda. Magiging maayos din ang pakiramdam ng anak mo. Maraming salamat na lang, Sol. Pero dadalhin ko si Magda sa albularyo. Pabalik-balik na lang kasi itong lagnat niya. Pero huwag kang mag-alala. Akin na yung lana mo at ipapainom ko rin kay Magda. Masamang tingin ang itinapon ko kay Manang Suling. Wala na akong tiwala sa kanya. Hindi ko gusto ang mga kinikilos niya sa harapan ni Inay. Isa siyang traidor. Sa murang edad ko ay nasaksihan ko ang kataksilan nila ni Itay. Ang panloloko nila kay Inay. Inay, itapon mo ang lanang yan. Hindi ako iinom niyan. Huwag ka maingay. Baka marinig tayo ni Soledad. Sabi ng mga tsismosa sa palengke na nahawaan raw ng aswang si Mang Lando at kainuman nito na parating nagiinuman sa tindahan ni Sol. Anong ibig mong sabihin, Nay?
duda ng mga tao rito sa baryo na may lahing aswang yang si Soledad, Magda. Kaya wag na wag ka nang pumasok muli dyan sa loob ng bahay niya, ha. Saka marami na raw nawawala sa bayan. Halos mga bata, Magda. Kaya kapag hapon na, uwi na agad sa bahay at tigil na sa paglalaro. Mabuti yung nag-iingat. Kung di ka mahawaan ay baka maging pagkain ka ng mga aswang. Aswang din kaya si Manang Suling? Naalala ko pa ang mga kakaiba kong nadarama sa aking katawan. Kahit nasa 10 taong gulang pa lang naman ako, ay alam ko ang mga sinyalis ng hinahawaan ng aswang. Sapagkat sinabi na sa amin ito minsan ng tiyuhin ni Inay na isang albularyo. Marami kasi talagang mga aswang dito sa amin. Lalo na at nasa liblib na bahagi kami. Kahit na isa itong baryo, ay dadaan ka muna sa kasukalan bago makarating dito sa aming munting baryo. Posible kayang hinawaan ako ni Manang Soledad. Takot na takot ako sa naisip ko kung kaya pinakiramdaman ko ang sarili ko. Hapon na naman at wala ng araw. Magda, halika nga rito at tulungan mo akong iligpit itong mga paninda ko. Hapon na po kasi. Binalaan ako ni Inay na may mga aswang na namang gumagala sa baryo. Kaya kailangan kong umuwi. Gusto kong tumanggi kay Manang Suling. Subalit nang magtama ang mga mata namin, ay kaagad akong pumayag sa gusto nito. Tila hinihigop ako sa kung anumang puwersa na mayroon ng kabit ni Itay. Sa tuwing napapatitig ako sa mga mata niya, ay napapasunod ako sa gusto niya. Ngunit nang papalubog na ang araw, ay nagsisimula na naman ang kalbaryo ko. Nagsisimula na naman akong makaramdam ng paghahalukay ng aking sikmura. Tagaktak ang pawis ko sa noo na gusto kong maduwal dahil may kung ano sa lalamunan kong hindi ko maipaliwanag. Magda anak, halika, kumain tayo. May inihanda akong pagkain para sa atin. Salamat na lang po pero uuwi na po ako, Manang Sol. Magugustuhan mo ito, Magda. Mawawala yung masamang pakiramdam mo kapag nakakain ka sa iniluto ko para sa'yo lang. Espesyal ito, anak. Itinaas ni Manang Soledad ang nakayuko kong pisngi at nag-abot ang mga tingin namin. Napatitig ako sa mga mata niyang parabang umiikot ang eyeballs. Nawindang ako sa nakitang baliktad ako sa mga tingin niya. Napatuon ang mga mata ko sa hapag ni Manang Suling at ganoon na lamang ang pagkatakam ko nang makita ang kakaibang pagkaing inihain niya sa akin. Basta karneng hilaw na di ko mawari, mas tamang sabihing preskong karne na mas maraming dugo. Takam na takam akong tumutulo pa ang mga laway. Kaagad kong nilantakan ng pagkaing inalok ni Manang Soledad na napakasarap at tama nga siya. Bumuti ang pakiramdam ko. Nawala ang pakiramdam kung parang hinalukay ang sikmura. Sasamahan kitang lumipad sa nalalapit na kabilugan ng buwan, Magda. Ako ang magtuturo sa iyong lumipad, anak ko. Anong sinabi mo? Magkauri na tayo, Magda. Anak ko, at isasama na kita palayo sa lugar na ito. Kasama ang Itayben mo. Inay! Inay Silvia, tulungan mo ako! Napatakbo ako sa labas ng bahay ni Manang Soledad sa takot. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ang nakita ko. Pero unti-unting nagpapalit ang anyo ni Manang Suling mula sa isang magandang babae patungo sa isang nakakakilabot na nilalang. Nagsusumigaw ako sa takot. Papasok sa munti naming bahay at takot na takot ako sa nasaksihan ko. Subalit ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang makita si Itay Benjamin na kumakain sa loob ng kusina namin. Halos hindi ako makakilos nang makita kong hayok na hayok si Itay Benjamin habang kinakain ang hilaw na karne ng manok. Nilantakan nito pati ang dugo na pumapatak sa sahig at dinilaan ng napakahabang dila ni Itay. Dumating din si Inay at nakita ang lahat-lahat. Benjamin! Diyos ko! Isa ka ng aswang! Diyos ko, Benjamin! Silvia, ipainom mo to kay Benjamin. Nagulat si Inay Silvia nang makitang bigla na namang pumasok si Manang Soledad sa bahay namin upang tulungan kami. Sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na magtagumpay siya sa kanyang balak. Oo,
Bata pa ako, pero naging malinaw na sa akin ang lahat. Nais niyang maging kagaya din kami ni Itay sa kanya. Nais niyang maging aswang din kami. Kahit hindi kagaya niyang gabunan, dahil iyon ang lahi niya, basta magiging katulad kami sa kanila. Naging malinaw sa akin at hindi ko pa siya papayagan sa balak niyang sirain ang pamilya namin. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hinawaan mo ang asawa ko. Aswang ka. Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya namin. Napasigaw ako. Sa isang saglit pa ay mabilis na tumubo ang mga pangili ko. Ang mga daliri ko'y tinubuan ng mahaba at matatalas na kuko. Mga balahibo at higit sa lahat, umangil akong animoy hayop. Ganyan nga Magda. Magbagong anyo ka anak ko nang mabubuo na tayo isang pamilya. Huwag mong saktan ang pamilya ko, Suling. Huwag mong saktan sina Sylvia at Magda. Hindi mo anak si Magda. Patay na ang anak mo matapos kuyugin ng mga tao noon sa Antique. Wala akong pakialam, Benjamin. Ang mahalaga ay makakasama na kita. Makakasama natin ang anak natin. Magiging buo ang pamilya natin at lalayo tayo sa lugar na ito. Hayop ka. Pati ang anak namin ni Sylvia. Idadamay mo. Wala kang kasing sama. Tama lang ang desisyon kong iwanan ka. Hindi ko naintindihan ang sarili ko. Tinubuan ako ng maraming mahabang balahibo at higit sa lahat, pakpak na animoy paniki. Mabilis na tumakbo noon si Inay Sylvia sa kwarto nila tatay. Paglabas niya ay bitbit niya ang buntot pagi na pinaghahampas niya sa gulat na si Manang Suling. Humihingal siyang namumula ang mga matang nakaharap kay Inay Sylvia. Ikaw pala ang kasintahang aswang ni Benjamin na hayop ka! Kahit gabunin ka pa, pinakamalakas na aswang ay wala akong pakialam sa'yo. Ako ang tatapos sa'yo, Soledad! Hindi ko kayo tatantanan. Babalikan kita, Sylvia, at ang anak mong si Magda. Kauri na namin siya, kaya kung ako sa'yo, ay pakawalan mo na ang anak mo. Akin na siya pati si Ben. Wala kang pag-aari sa kanila. Dahil pamilya ko sila. Hindi ko sila ibibigay sa iyong hinayupak na gabunan ka. Itinaas ni Sylvia ang buntot pagi at kumaripas ng takbo si Manang Soledad. Kitang-kita kong nagbago siya ng anyo habang tinalon niya ang kawayang bakod namin. Nagiging malaking hayop siya na may pangil, may sungay at may pakpak na wangis ng malaking paniki. Noon din ay nanghihina si Inay Sylvia na napasalampak ng upo sa sahig naming kawayan. Muli naman akong bumalik sa pagiging tao ko habang si Itay ay nakayukong nagpapahid ng luha niya. Anong nangyayari ba, Ben? Akala ko ba ikinalimutan mo na ang aswang na yon? Tingnan mo ang ginawa niya sa anak natin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Soledad ang kasintahan mong aswang noon? Patawarin mo ako, Sylvia. Natakot ako. At wala akong lakas ng loob na sabihin sa iyo ang lahat. Wala na kaming relasyon. Pero may mga oras na nagigising na lang akong nasa tabi ni Soledad. Sa mismong kama niya. Wala ako sa sarili ko, Sylvia. Ginamit niya lang ang kapangyarihan niya para linlangin ako. May kakayahan silang manghipnotismo, Sylvia. Paniwalaan mo ako. Masakit ang katotohanang hinihipnotismo pala ni Manang Soledad si Itay. Kaya niya ito napapasunod noong gabing nakita ko silang dalawa. Pero, mas masakit ang katotohanang natuklasan ko na anak pala ko ni Manang Suling. Siya ang tunay kong ina. Nang mga panahong kinuyog ng mga tao ang pamilya ni Manang Suling, matapos matuklas ang lahi sila ng mga gabunan, ay itinakas ako ni Itay at inilayo sa tunay kong ina. Hanggang sa inasawa ni Itay si Inay Sylvia. Pero, itinuring akong tunay na anak ni Sylvia. Ginamot kami ni Tatang Carlos. Ang tiyuhin ni Inay na isang albularyo. Si Itay ay madaling nagamot dahil hindi pa ito ganap na aswang. Habang ako ang nahihirapan sa gabi-gabing ritual at gamutan. Hanggang sa isang gabi ay naririnig na lamang namin ang kakaibang kaluskos habang ginagamot ako ni Tatang Carlos. Maya-maya pa ay isang malakas na pag-angil ang aming narinig. Kasunod noon ay ang pagdamba ng pintuan sa likod ng aming bahay. Bumungad sa amin ng malaking hayop
na mistulang baboy ramo. Pero may mahaba siyang buhok na kulay puti. Matulis at mahaba ang dalawang pangil. Naglalaway itong dinamba ang albularyong gumagamot sa akin. Mabuti na lang, mabilis na naiwasan ni Tatang Carlos ang ataking yon. Tama na, Sol. Hayaan mo na kami ng anak mo. Oo, anak mo si Magda. Pero hayaan mo na siya. Hindi ka ba naaawa sa anak mo na magiging kagaya sa'yo kapag kukunin mo siya mula sa amin ni Sylvia? Hindi ako papayag na magiging masaya kayo na kasama ang anak ko habang eto ako at sobrang nasasaktan na pinapanood kayong masaya. Muli ay inatake niya ang albularyo na mabilis naman siyang sinabuyan ng mga pangondrang asin, bawang at luya. May hinagilap si Tatang Carlos mula sa ilalim ng mesa at sa isang iglap ay hinambalos niya ang aswang. Tinamaan ang katawan nito ng buntot pagi. Napaangil sa sakit si Manang Suling. Pakiilamero kang matanda ka, papatayin kita! Tang, mag-ingat ka! Hindi mo ko matatakasan, tanda! Kasunod noon ay dinaluhong niya si Tatang Carlos. Kalmot rito at kalmot roon. Napakaraming kalmot ang natanggap ni Tatang Carlos. At kasunod noon ay dinakot ni Manang Suling ang puso ni Tatang Carlos na matandang albularyo. Ngunit bago pa man ito magtagumpay ay tinamaan na ito ng matulis na bagakay na kinuha ko mula sa mga pangontra ni Tatang laban sa mga aswang. Natigilan si Manang Suling matapos matuhog ang katawan niya ng matulis na bagakay na hawak ko. Napalingon siya sa akin. Namumula naman ang mga mata ko. Tinubuan ako ng pangil pero wala nang pakpak dahil sa panggagamot ni Tatang Carlos sa akin. At higit sa lahat, nasa katanuan na ang utak ko. Alam ko ang ginagawa ko ng mga oras na yon. Alam kong ako ang tumapos sa buhay ng sarili kong ina. Bumagsak siya sa kawayang sahig. Naghihingalo at nahihirapang huminga. Hindi ko napapayagang makagawa ka pa ng kasamaan, Manang Sol. Patawarin mo ako. Magda, ako ang nanay mo. Ako ang tunay mong ina. Alam ko, dahil sinabi na sa akin ni Itay Ben ang lahat-lahat. Pero napakasama mo. Ginawa mong pagkain ng mga tao dito sa baryo namin. Alam kong ikaw ang dahilan ng pagkawala ng matabang tindera ng palengke. Siya ang kinatay mo noong piyesta. Alam ko na lahat. At hindi maatim ng budhi kong maging kagaya mo. Nasa lahi mo na ang pagiging gabunan. Dahil gabunan ang ina mo. At para mapabilis ay hinawaan na kita. Hindi ko na hinintay ang tamang oras para maging kagaya ka namin. Pagsapit mo ng 18 na taon, ginawa na kitang aswang, Magda. Itinuturing ko ng tunay na anak si Magda. At hindi ko papayagang maging aswang si Magda. Babaguhin ko ang kapalaran ng anak mo, Soledad. Hindi na nakatiis pa si Manang Soledad sa kanyang sugat na tumagos sa puso niya. Binawian ng buhay ang gabunan kong ina. Kinabukasan, nang sumikat na ang araw sa silangan, ay nagbagong anyo ang aswang. Bumalik na ito sa pagiging katawang tao ni Manang Soledad. Patay na siya. Ako mismo ang tumapos sa kasamaan ng aking inang gabunan. Lumipas ang iilang buwang gamutan ni Tatang Carlos. Tuluyan akong bumalik sa pagiging tao ko. Noong una, kinatatakutan ko ang pagsapit ng 18 ko. Baka magiging aswang ako kagaya ng ina ko. Pero hindi na nangyari pa ang ganon. Nagiging normal na akong tao. Napakayaman pala ng ina kong gabunan. Matapos siyang mamatay ay nalaman kong sakin pala nakapangalan ng lahat ng mga pag-aari niyang lupain dito sa Bukidnon. Pati na rin ang malaking halaga ng pera niya sa bangko ay sakin pala nakapangalan. Naging mayaman ako dahil sa ina kong gabunan.